Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, thank you so much for your time na nagkaroon ka ngayong araw na ito. Kumusta po kayo? Kumusta ang weather dyan? Magandang araw sa iyo, Maharlika. Magandang araw sa lahat ng iyong taga-subaybay, saan man panig ng mundo, sa loob at labas ng Pilipinas. At maraming salamat sa iyong muling pag-anyaya na ako ay maging bahagi ng iyong programa. Yung ating weather sa ngayon ay maulan pa rin, malakas ang hangin, madilim ang langit at makulimlim. And apparently, as yung latest weather advisory, ay palabas na yung bagyo, subalit merong namumuo somewhere in the South China Sea na papasok naman sa Pilipinas. Kaya binabantayan ng pag-asa yung tinatawag na Fujiwara effect, na magtagpo yung outgoing at yung incoming na cyclone at baka hatakin pabalik yung palabas na cyclone pabalik ng Pilipinas. Yun ang nakakatakot din. Wow. Yun nga, kaya dapat mag-ingat ang ating mga kababayan. Attorney Vic, nakakalungkot po yung nangyayari talaga ngayon, napapanood ko sa social media. Talagang yung mga kababayan natin lagpas hanggang tao, hanggang bubong. Sobra po talaga silang lubog. At syempre, ako bilang isang supporter ng taong bayan na gusto ko mabago yung sitwasyon na paulit-ulit, 'di ba? Paulit-ulit na lang at talagang kinakawawa dahil ang pera ng bayan ay hindi napupunta sa tamang proyekto. Ang question ko sa iyo, bilang isang dating executive secretary na nasa gobyerno ka, ano po ba talaga yung nag-inspire sa iyo para pumasok sa larangan ng politika o para tumakbo bilang isang senador now? Unang-una, Maharlika, nabanggit ko ito nung ako ay nagbigay ng aking, nagsumite ng aking kandidatura, at sinabi ko nga sa aking pahayag na bilang opisyal at formal ng aplikante ninyo para pagkasenador, kinakailangan kong tugunan yung mga tinig at pakiusap ng higit na nakararami. Subalit, walang tinig at tinatratong maliliit na mga Pilipino na pagod na sa pangunahing problema ng ating bansa. Ito yung korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. And here we are again, tama yung sinasabi mo, it has become a vicious cycle. Dalawa lang, Maharlika, ang panahon o season sa Pilipinas, wet and dry. Alam naman natin kung kailan ang tagulan. Alam naman din natin more or less ilang bagyo ang bumibisita sa ating bansa kada taon. Alam din natin more or less kung saan yung palagi ang entry point ng bagyo. And yet, makikita mo, walang ginawang paghahanda ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pang-ilang bahana ito. Hindi July, na fact-check na agad yung kasinungalingan nila pagdating sa flood control funds na 500 billion pesos sa loob ng 2 taon nung bagyong Karina. Ito lang makailan, itong Setyembre, I think, yung bagyong Enteng, lubog na naman ang malaking bahagi ng Pilipinas. At ito na naman, Setyembre lamang yun, Oktubre pa lang, isang buwan nakakalipas, lubog at marami na namang namatay. Nakakalungkot at nakakagalit dahil this is not the kind of life that we all deserve. Hindi ito yung buhay na nararapat sa mga Pilipino. Maging ikay mayaman, maging ikay middle class, maging ikay katamtaman lamang, o hindi kaya higit sa lahat kung ikay mahirap. We all deserve more. We deserve more from the government. That's why we demand for transparency, accountability dito sa mga namumuno sa ating gobyerno ngayon. And this is what I stand for. And that is why I joined itong ating election, midterm election for next year. Yeah. Tama po kayo, Attorney Vic, na 2 season lang ang Pilipinas, wet and dry, di ba? Nakita ng taong bayan ngayon na sobrang palpak po talaga yung disaster preparedness. Pag ikaw po ay nakaupo na bilang isang senador, ano yung measure na pwede mong magamit or idea right now na sa tingin mo yung ma-implement sa taong bayan na hindi na ganito yung responde na
ngayon pa lang magpipress briefing o magbi-briefing dito sa gobyerno kung saan yung mga tao ay lumubog na nga. Kumbaga wala po talagang walang preparedness eh. So we all know that already. You as a public servant, ano yung measure na pwede mong magawa? Nahin natin, Marlica, papagod na tayo, magalit na tayo. What we need is relief from corruption. Pahinga, hinto, pause sa korupsyon. Not another relief operation. Yung relief operation, pantawid lamang yan. Pero hindi kasi natin nasusubaybayan yung buhay ng nasalanta ng bagyo. Pag alis yung nagbigay ng relief operation, hindi naman natin sila kasama, yung mga nasalanta ng bagyo na nagwawalis, naglilinis ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Yung kanilang mga appliances na nasira at yung kanilang mga salaset na nabaha at nalubog sa tubig, kinakailangan nilang palitan yan. Wala na ho tayo ron. Wala nang relief na darating. Sariling kayod na naman nila yan. Kaya ang kinakailangan talaga natin, yung aking pag-anyaya sa higit na nakararaming Pilipino, join me in this campaign at isulong natin itong war on corruption. Ulitin ko sa iyong programa, Maharlika, ang punot dulo, the alpha and the omega ng maraming problema nating mga Pilipino dito sa Pilipinas ay ang budget at ang korupsyong ginagawa nila sa budget. If only ipinatupad at ginamit sa wasto yung 500 billion pesos flood control funds, hindi natin sila titigilan dito. Sisingilin natin sila rito dahil marami na namang buhay ang nakitil. Marami na namang batang namatay dahil sa korupsyon ninyo dyan sa 500 billion pesos flood control funds na yan. Nasaan yan? Inubos ninyo in a little over 2 years. And then here you are again pushing for the passage of the proposed budget for next year amounting to 635 trillion pesos. Magkanong pera na naman ng budget ang inyong nanakawin dyan? Mga kababayan, magalit na po tayo. Hindi ito ang buhay na kinakailangan natin. Ilang bata pa ang mamamatay. Ilang probinsya pang kailangan mong ilubog sa baha para tayo magsama-sama at labanan itong panlulokong harap-harapang ginagawa sa atin. And when I will be blessed with your mandate, kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at maging senador, pangungunahan ko, sinabi ko na ito, ang tunay na oposisyon at ang ating babantayan ay ang budget. Sapagkat uli, maniniwala ako na ang alpha and the omega of our problem is the budget and their corruption and their greed. Yan ang problema natin, Marlica. Attorney Vic, napanood niyo po ba yung during the briefing sa National Disaster Risk Management with the President and John Vic Remulla, na kung saan, the DILG Secretary, na kung saan inire-report niya, dinidiscuss nila kung ano nangyayari sa Bicol Region. Tapos meron doon na nakuha ng video na napaganon si Marcos Jr. na sinasabi niya na ano ba gagawin natin? As a president, I mean, tama ba yung ganyang reaction na nakikita ng publiko na very weak ang presidente na hindi problematic? So kung napanood niyo po yon, ano yung view niyo sa ipinakita niyang kahinaan o weaknesses? Well, it only validated the statement made by Vice President Inday Sara Duterte most recently that he doesn't know how to discharge the function of the office of the President. When you preside over an ongoing disaster, kinakailangan alam mo na ang gagawin mo dahil lahat ng tao sa ilalim mo nag-aantayan ng command from you. If you do not know what to order or what to command, yan ang talagang mangyayari. And all the issues na pinagmimitingan during live telecast nung yung briefing na yan, dapat yan before dumating, bago tayo hinambalos ng bagyong yan, alam na nung mga tao all the way to the barangay level kung ano ang gagawin nila. Nangyari na yan, nagawa na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Meron tayong preemptive evacuation, pre-positioning not just of the relief goods, but pre-positioning of government assets
tractors, trucks, heavy equipment, so that in case of a wide magnitude of destruction or inconvenience doon sa locality, papasok na yung mga tao dyan at madali na tayo magkaroon ng clearing, madali tayong gumawa ng rescue, yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating Maritime Police, even the Armed Forces personnel, dapat nandyan na yan. We cannot be reactive all the time. We have to be proactive. Dapat bago pa dumating yan, alam mo, Maharlika, ang pagresponde sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng political eh. True. Hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientists natin eh. Ang galing no namumuno ng Department of Science and Technology natin eh. All they have to do is to listen to him at sundin yung kanyang mga payo at sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa dyan at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. And then kaya talaga nakakagalit, maraming Pilipinong namamatay eh. Ang dami na namang namatay. Merong nagsi-circulate na video, viral na yon, Maharlika, hindi ko alam kung nakarating sa inyo dyan sa Amerika. Doon sa Bicol, 4 yata na magkakapatid. Kung hindi man magkakapatid, 4 na kabataan, sabay-sabay nalunod, patay. Yeah. Hindi ba nakakagalit yun? Wala nang empathy sa taong bayan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. And what? Ano sasabihin natin? Mag-intay tayo ng another how many more years? So how many more deaths should we see, should we witness until he ends his term? Itong nakakagalit. Kawawa tayong mga Pilipino. Samantalang ang ginagawa lang ng kanilang gobyerno, kurakot dito, kurakot dyan. Ulitin ko, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan yung 5,500 flood control programs? Pangatlo na ito, na lumubog ang napakaraming bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sabihin, we're just making a political issue out of your SONA statement. No. Madaming namatay. Ang daming namatay. Patay. Yeah. Actually, Attorney Vic, ang sentimiento ng taong bayan na unang-una nababasa natin sa mga random mga tao na nakatira doon na wala talagang rubber boats. Then, walang gobyerno, Maharlika. Walang gobyerno. Walang national government na maramdaman. Yes. And walang presence ng kapulisan, AFP, PNP, di ba? Supposedly, sabi nyo nga po kanina, talagang yung hindi during the bagyo, yung preparedness, nasabi ko na rin yan sa mga vlog ko, wala ka talagang makitang men in uniform na sasagip o tutulong sa ating mga kababayan. Then, isa pa doon sa sinabi ni Marcos Jr., during that briefing, kumbaga, lubog na yung mga taong bayan, sabi niya, kung pwede, pakuha natin yung mga rubber boats kahit sa Mindanao. So ako bilang isang tao na nag-oobserba, nakakagalit. Parang ngayon pa lang kukuha ng rubber boats kung patay na nga yung mga tao doon. Grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. At saka, Attorney Vic, kung napansin niyo, balikan lang po natin yung pagigipit ng gobyernong ito sa KOJC, ano? 'Di ba nagpadala sila ng libo-libo, ilang batalyon na mga kapulisan. 1,500 daw na kapulisan. Oo, isang tao lang po ang kanilang hinahunting doon o tina-target. Pero ito, buong Bicol region, buong now Batangas, and I think all over the Philippines now, ang bagyo, ang pagsasalanta ng bagyo. So, anong klaseng gobyerno o anong klaseng tao tong mga ito, Attorney Vic? Ako talagang bilang Pilipino at bilang naglingkod sa gobyerno at bilang mayroong malaking bahagi kung bakit nariyan kami ng Bongbong Marcos administration, ako'y galit na galit. Yeah. At considering, ayoko sana silang pag-usapan, subalit dapat natin silang singilin, lahat sila. Itong chairman ng appropriations ng House of Representatives, yung mababang kapulungan, yung saldi ko, nasaan yung pondo? Yung bilyong pisong flood control funds. Taga Bicol ka, ano nangyari sa Bicol? Hindi gusto ng mga tao yung limos ninyo na 5 kilong bigas, may konting delata, bibigyan mo ng instant noodle. May babalik mo ba yung buhay na namatay sa pamamagitan ng instant noodle ninyo?
Ang kinakailangan ng tao yung totoong serbisyo. Ang kinakailangan namin maramdaman yung pera ng sambayan ng Pilipino. Patabain ninyo, huwag yung bulsa ninyo, kundi yung serbisyong nararamdaman sana at mararamdaman ng mga Pilipino. Blood, ang daming dugo ang nasa inyong kamay. Ang daming buhay ang namatay dahil sa korupsyon ninyo. And I'm speaking now to the Filipino people. Magalit na ho tayo. Singilin natin itong gobyernong ito. Let's demand for transparency. Let's demand for accountability. Tatandaan nyo, hindi lang pera na wala. Ito buhay na po ang kinitil dahil sa korupsyon. Kailangan tayong umaksyon, kailangan tayong kumilos, kailangan na ho kayong magsalita. Yes, Attorney Vic. And for sure, sa nangyaring ito, marami na namang mga kababayan natin, marami na nga pong walang trabaho, at ngayon marami na naman mawawalan ng trabaho dahil nga dyan sa nadadanasan nilang kalamidad. Pag kayo po ang naupo bilang isang senador, dahil marami po talaga, Attorney Vic, na umaasa sa inyo at gusto actually, good news, no, mag-volunteer na talagang tumulong na maiupo ang isang Attorney Vic Rodriguez. Paano po ninyo susulbin o i-address ang mga problema sa pagtaas ng mga bilihin sa kasalukuyang nangyayari ngayon, at paano natin matutulungan, paano matulungan ni Attorney Vic Rodriguez sa pamamagitan ng legislation ang taong bayan sa pagtaas ng bilihin at sa kawalan ng trabaho? Through legislation, kung tayo pala rin, pahiramin ninyo ng inyong mandato, ang tanging magagawa natin talaga, tama ka Maharlika, is how can we help through legislation? Paano natin malalabanan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin? Ako, ang nakikita ko, tanggalin na natin ito para sa mga manggagawa. Yung araw-araw na kagaya natin, day in, day out, ay gumigising na maaga, magtrabaho, para masiguro meron tayong may uwing konting halaga para sa ipakakain sa ating pamilya. Isusulong ko, natanggalin na yung provincial rate pagdating sa sahod. Hindi pwedeng mas mababa yung sahod ng nasa probinsya kumpara sa sahod ng nasa Metro Manila. At matagal na rin naging bentahe na dahil daw mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya, dahil mas mababa ang cost of living. Hindi po totoo yun. Ito'y aking pinag-isipan at pinag-aralan. Bakit may diferensya sa sahod ng nasa Metro Manila o NCR? Even the expanded, yung NCR plus Region 3 and NCR plus Region 4A, kumpara doon sa mga sambihin nating nasa Pangasinan o nasa Quezon, bakit mas mababa ang sahod nila? Ang laging sinasabi, mas mababa ang cost of living. Hindi totoo yun. Tanggalin natin yung provincial wage rate. Dapat yan, kung anong sahod sa Metro Manila, yun din ang sahod sa probinsya. Bakit kanyo? Simple-simpleng analogy, Maharlika. Ang one-piece chicken with rice ng Jollibee sa probinsya ay pareho sa one-piece chicken with rice ng Jollibee sa Metro Manila. So paano naging mas mura ang cost of living na nasa probinsya kesa kami dito sa Metro Manila? Kung ganun ang kalakaran, bakit mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kesa sa Metro Manila? Pataas ng pataas ang presyo ng bilihin, pero yung presyo ng sahod ng ordinaryong manggagawa sa probinsya higit na mababa kesa sa Metro Manila. Dahil daw mas mura ang cost of living, hindi rin po totoo yun. Gamitin nating halimbawa, yung mga nagtatrabaho bilang mason, halimbawa, karpintero o electrician sa isang construction company. Sa probinsya, mas mababa yung rate nung mason, nung karpintero, nung electrician, kumpara sa rate ng mason, ng electrician at karpintero sa Metro Manila. And yet, when you look at their job description at kung ano yung mga deliverables o inaasahan sa kanila, bilang mga trabahante sa construction company, parehas. Parehas. Yung risk, parehas. Pero mas mababa ang sahod nung nasa probinsya. Bakit kanyo? Kasi matagal na tayong napaniwala na mas mababa ang cost of living sa probinsya. Hindi po totoo yun. In fact, many areas outside of Metro Manila, mas mahal ang
kilowatt hour pagdating sa kuryente. Take the case of Cebu. Ang mahal ng kuryente sa Cebu. I think mas mahal sa kuryente o hindi kaya kaparehas ng rate ng kuryente sa Metro Manila. Pero mas mababa ang sahod ng manggagawa ron. Doon ba mapapasok pa ba natin yung dahilan for that wage rationalization law na dahil mas mababa ang cost of living? Yan, isusulong ko yan nang sa ganun, ma-decongest din natin ang Metro Manila. Yung mga nasa probinsya, hindi na nangangarap na makapagtrabaho sa Metro Manila, sa Imperial Manila kung tawagin, dahil mas mataas ang sahod kumpara sa probinsya. That way, we prevent people from migrating from the province to Metro Manila. One way of decongesting. And that way, magkakaroon na rin ng mga industriya, hanap buhay, negosyo sa probinsya, hindi lang nakasentro sa Metro Manila. And that way, yung kinikita nung nasa probinsya, patabain natin yung kanilang bulsa. Palakasin natin yung kanilang naiuwing pera para lumakas din yung kanilang spending power at umikot din ang hanap buhay, kalakal at pera sa probinsya. Yan ay aking isang isusulong para mapagaang naman yung patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. At another legislation that I would like to see through, aking sasamahan yung aking kapwa taga Quezon City na congressman ngayon, si Ompong Ordanes. Meron siyang isinusulong na House Bill, I just forget the number na, House Bill 2093, I think, if I'm not mistaken, na nagbibigay ng income tax holiday sa lahat ng senior citizens na kumikita ng hindi lalagpas sa 80,000 pesos. Dahil alam naman natin lahat na yung senior citizen, limitado na lang yung panahon ng pagkita niyan. At limitado na rin ang panahon ng paghahanap buhay niyan. So let's give them all the accommodation na maaari nating ibigay dahil hindi naman hulat ng senior citizen natin yung kita nila para sa kanila na lang. Yung iba ho riyan, they still take care of their family. Yung kanilang mga anak, tinutulungan pa nila hanggang sa pagpapaaral sa mga apo. Wala pong masama ron. Kultura nating mga Pilipino yun. Pero kinakailangan din natin silang tulungan sa pagkakaroon ng aktibong pamamaraan. Kagaya niyan, yung pagpasa ng batas na yung kumikita ng senior citizen, hindi lamang po yung kumikita ng minimum wage. Angat natin yung income tax holiday na ibinibigay sa mga senior citizen. Anyway, it's our way of recognizing all the hardships, all their contribution for nation building during their younger and more productive years. We're just giving back at atin lang naman sinusuklian yung kanilang nagawa na at naitulong sa ating lipunan. With these two legislative measure that I have in mind, I think somehow we will be able to help mitigate and cushion the impact of skyrocketing, spiraling cost of living dito sa Pilipinas, pati nung ating mga basic commodity or pangunahing bilihin. Yeah. Thank you for that. Very insightful ang ating pag-uusap ngayon, Attorney Vic. Of course, sa paglago ng ating bayan, lagi nating sinasabi, even ng mga politiko, ginagamit na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa nangyayari ngayon, may mga messages na nakakarating sa akin na hindi ng tulong, na hindi nakakapag-aaral dahil mahal ang tuition fee, at kung ano-ano pa mga problema dyan sa mga universities. As a legislator now, let's claim that. Ano po ang maiko-contribute ng isang Attorney Vic Rodriguez sa mga kabataan, sa larangan ng edukasyon, at paano natin mahihikayat ang mga kabataan na maging magkaroon talaga ng participation sa pag-govern sa ating gobyerno. Let's say, mag-aral sila, then after that, dapat maging part sila ng society o ng ating gobyerno na meron talagang pagmamahal para maging one day, magiging leader sila like you. Wala audio. Yeah. Arlene, wala yung audio mo sa last part? Ang sabi ko po, Attorney Vic, ano yung may impart mo
kapag, sabi ko nga, let's claim it, you're already a senator, ang kabataan ay laging sinasabi ng karamihan na pag-asa ng bayan. Paano natin sila matutulungan sa edukasyon? Kumbaga, makapag-aral sila, magkaroon ng equality para sa kanila, na ma-afford nila ang education, at paano natin ma-encourage ang mga bata in the future na maging part sila ng government and society na may pagmamahal sa ating bayan. Yung una, siguro, not necessarily in the form of legislation, probably using the oversight function or power of the Senate, and as a senator, kung nga ay tangkilikin ho ninyo, silipin natin yung let's reskill and upskill our students and even our workers para naman yung textbook na palagian nating naririnig ay tumutugma doon sa tunay ng pangangailangan ng mga industriya, ng mga negosyo, ng mga employer at iba't ibang hanap buhay. We have nag-transition na, nagbabago na yung landscape ng employment, nagbabago na rin yung landscape ng education. You know, it's no longer yung diploma pag nakuha mo, importante yan. Importante yung diploma. Pero ito naman yung realidad at practicality, kinakailangan makipag-ugnayan yung ating CHED sa mga industriya na alamin na maging aktibo. Alamin ano na ba yung trend ngayon dito sa industriya, sa hanap buhay, sa negosyo. Sapagkat it's not much of what you know now, Maharlika. It's what you do with what you know. Employers are no longer after na may diploma ka o may diploma ka, graduate ka, halimbawa kagaya ko ng legal management. At nalalaman mo to, assuming alam mo to. O ang tinitingnan nila ngayon, paano mong gagamitin yung nalalaman mo? Kinakailangan meron ka ng critical and strategic thinking. Kinakailangan meron ka ng problem solving skill. Kailangan problem solver ka na rin. At tinitingnan din yung pagiging yung creative aspect ng isang empleyado. Siguro pag napalakas natin pa yung pakikipag-ugnayan ng CHED sa mga industriya and makakaskade ito sa mga eskwelahan, universidad, all the way hanggang sa junior, senior high school, mabibigyan natin ng higit na fighting chance yung ating mga kabataan. And idagdag ko lang, marami rin tayong nakakasalamuha na kabataan. In fact, sa bilang ng mga butante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi, attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin, parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap, kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag ko tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga korap na politiko. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Maharlika, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election.
And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito, for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Inday Sara Duterte. What I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Marlica, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na charter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Ating tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mga, mapunta tayo po sa healthcare, mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare. Ano po ba ang magagawa natin dyan, Attorney V, kung ikaw ay ikaw sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin o ikaw na lang po as senator in 2025? Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo. Bantayan natin yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate ulit natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman pati mga PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutus-tus para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Whether that is true or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayong may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos
na mga private hospital member association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Maharlika, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan. Nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para pondohan. Ito ang isa pang nakakagali. Para pondohan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount, baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang, o 35% na lang, or 30% na lang. That's a lot of savings, especially sa mga indigent patients, especially sa mga senior citizen. Ang katotohanan, Marlica at mga kababayan, marami sa ating mga Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit dyan, yung natitirang pera niyan, ibinayad sa ospital, dulo na yan. Wala nang karugtong yan. Mauuwi na sila sa isang buhay na napakahirap. Yan ang kahalagahan ng PhilHealth Funds sa pinakialaman ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung kaya't napakaraming tao na ang naghihiyawan na hindi dapat galawin yan. And I hope members of the Supreme Court ay aksyonan yung petisyong nakabinbin sa kanila patungkol sa illegality and unconstitutionality of the fund transfer made dito sa PhilHealth dahil pera ng sambayan ng Pilipino yan. Yeah, I hope talagang aksyonan dahil alam naman natin, Attorney Vic, na I don't know kung nabalitaan mo na ang ibang mga tiwaling justices ay naiimpluwensyahan ng kasakulukuyang administration. So, ang pwede na natin magawa... Marami sa kanila ron, Marlica, ay mga senior na rin. And I think they will empathize with the not so privileged members of the senior citizen segment of our society. Pag-isipan mo sana na ito ng lahat. Pati nung nasa gobyerno ni Bongbong Marcos, tatandaan mo ninyo, marami sa mga senior citizens, sa mga PWDs, doon sa mga miyembro ng vulnerable members of our society, they are just one hospital bill away from poverty. Don't let it happen. Yeah. Ang nakakalungkot, mga palangga, mga kababayan, dahil nga tayong mga Pilipino, 'di ba? Ang daming nag-abroad sa atin, mga OFW. So madalas, Attorney Vic, kaming mga nasa abroad, ng mga palangga natin na OFW, sila yung nagsusustento o nagbibigay ng ng mga ganyang pangangailangan ng mga nanay, lolo't lola nila. Nakakaawa na yung ating mga OFW na tinatawag na
bagong bayani na sana man lang makapag-ipon ng pera para pag-uwi nila, magkaroon sila ng panimulang negosyo or yun, may maipon man lang konti. Hindi sila nakakaipon dahil nga talagang hindi rin nila matiis yung kanilang mga kamag-anak, lolo't lola, nanay, kapatid, na tulungan kung sila ay nagkakasakit. Ano po ang assure natin sa ating mga kapalanggang OFW na pwede nating magawa kapag tayo ay may kapangyarihan na sa gobyerno? Dadalhin ko po ang tinig ninyo sa Senado kapag ako ho ay ginawa ninyong senador ninyo. That is why it is important when I submitted my certificate of candidacy, I made it very, very clear na tayo, kasama ko kayo, tayo ang tunay na oposisyon. Wala nang nag-o-oppose sa maraming kamalian at baluktot na pamunuan ng Bongbong Marcos administration. Wala nang nagsasalita sa Senado. Wala nang nagsasalita sa Kongreso. Take the case again of PhilHealth. Naiintindihan ko, ang dami ko nakakaharap na mga OFWs nating kababayan, whether they're working abroad o nagsettle na sa abroad. And yes, they keep on sending remittances dito sa Pilipinas. And end of August, I think, ang napapadala na total ng mga OFW through the remittances around $27, $28 billion. And we're still 4 months away from the end of year. I think hindi lang mapapantayan yung amount of remittance last year, around $34 billion. Baka mahigitan pa. Salamat po sa inyong remittance. Talagang tunay kayong mga bayani dahil kung hindi kayo nagpapadala ng inyong remittance, matagal na lalong lumugmok ang ekonomiya ng ating bansa. Kung wala yung bilyong-bilyong dolyar na inyong padala, hindi ko po alam ano na itsura ng ekonomiya ng Pilipinas. And as we speak, I think ang halaga ng palitan ng dolyar sa piso ngayon, hardly ka ay 57.80 or 57.90. At wala namang nakikitang pagbaba ito sa nalalapit na panahon. So, naiintindihan ko kayo, kinakailangan budget pa rin ho. Ulitin ko, the alpha and the omega of the many ills of our country is yung budget dahil kinokorrupt ng mga nasa gobyerno. Babantayan ho natin yan, ating susuriin, ating bubulat-latin, and we will be vigilant in guarding public funds. Siguraduhin natin na mula pa lang sa paglimbag ng taunang budget, hanggang sa ito'y mapirmahan ng Pangulo, hanggang sa ito'y gamitin nung mga ahensyang humingi ng budget, ay nasa ayon yung paggamit, hindi po linulustay. That is a big help, I think, not just to the OFWs, not just to the senior citizen, but for us, many Filipinos na nagtatrabaho day in, day out dahil hindi natin maramdaman yung ating contribution sa gobyerno. Yeah. In connection, kanina, balikan ko lang po yung tungkol sa ating mga elderly, na talagang hirap, okay, sa pagbayad ng mga bills, hirap sa buhay and everything. Ang nakikita ko, Attorney Vic, na problema na isa na gusto kong baguhin if I have the power, yung ating mga traffic congestion. Bakit? Dahil kapag may mga emergency, let's say ambulance, nag-uunahan pa yung mga mga truck o mga jeep, na unlike dito sa Amerika, kapag may mga ambulance na may mga pasyente, talagang tumitigil lahat. Sa atin, nagpapaunahan pa. Yan yung isa sa gusto kong sana magkaroon ng solusyon sa ating bayan. Ano ba, Attorney Vic, ang pwede nating maibigay na solusyon dyan para makaligtas din tayo ng buhay na makarating na ma-save sa mga hospitals? I think more than legislation, dapat siguro yung character at values transformation. Hindi lang mambabatas ito. Tayong lahat ng Pilipino. Yung simple traffic rules, yung simple traffic discipline, siguro dapat magpusa na tayo. Makikita natin na nag-viral din ito. Yung island sa EDSA, may nag-U-turn na kotse. May island na nga, U-turn pa yung EDSA. Yung mga ganong pag-uugali. And of course, again, I believe, yung aking sinabi kanina that I will champion in the halls of the Senate, kung ako po ay inyong pagbibigyan, tanggalin na natin yung provincial rate when it comes to wages. So that those who are from the province, whether malapit sa Metro Manila
o may kalayuan sa Metro Manila ay hindi napapangarapin pa na magtrabaho, magnegosyo sa Metro Manila dahil mas mataas ang sweldo rito. Hindi o, parehas na. Ipaparehas natin. Dahil wala naman talagang distinction as to the cost of living. Hindi ho na mas mababa ang cost of living sa probinsya. Halimbawa na nga lang, kung may nagkasakit at hindi accessible by land, yung mga nasa probinsya, mas mahal pa yun, Marlica eh. They need to take a plane ride going to the to Metro Manila from their province. Hindi ba't mas mahal na ang cost of living nila? Kung sila'y walang kamag-anak dito sa Metro Manila, they will be forced to resort to Airbnb o dili kaya'y hotel. Not necessarily 5-star hotel. Mahal yan. Pero mangungupahan sila. Ganun din. Dagdag na naman sa kanilang pasanin, dagdag na naman sa kanilang gastos. Palaki ng palaki yung expenses nila, pero yung kanilang yung provincial rate yung tawagin, mas mababa yung sahod nila. Where is the distinction there? Direct provincial wage. Tanggalin natin yan. And I believe, pag natanggal natin yan, growth now, we will witness the growth in the countryside. At pagka may growth at opportunity sa countryside, hindi na po lilipat sa Metro Manila yung mga nasa probinsya sa ngalan ng mahigit na mataas na sahod, and in that way, we will be able to somehow decongest Metro Manila from its vehicular traffic. And every time you see EDSA, every day, pati yung mga kalsada sa gilid nito, even JICA already mentioned this many times, billions and billions of pesos are lost dahil lamang sa traffic. Yun yung ating gagawin na hopefully ay makapag-contribute somehow in decongesting both vehicular and pedestrian traffic flow. Yeah. At itong susunod kong katanungan sa iyo, Attorney Vic, very malapit to sa iyo. At ito pa rin ang problema natin na patuloy po ang smuggling, agricultural smuggling sa ating bayan. Hindi po napapanagot yung mga involved, katulad na nga lamang ni Michael Ma, which is, na-appoint pa po yan. Natanong ko na rin sa inyo at nailagay nyo yan sa inyong book dito na nabasa na ng karamihan. Ano ba yung magiging, sa tingin nyo, ano dapat ginagawa ng mga legislators para matapos na itong smuggling sa atin? At ang malungkot, ang mga nagpapatakbo pa ng smuggling ay ang Malacanang o mga tiwaling nasa gobyerno. Simulan nila. Simulan nila na pagbuksan ulit yung matagal nang nakabinbin na hearing sa agricultural smuggling. Hindi naman ito in-expose ni Maharlika eh. Hindi naman ito in-expose ng kung sinong political vlogger. Ang nag-expose nito ay kabaro nila sa Kongreso. Siya ang nagpatawag ng hearing dahil nga yung agricultural smuggling, mapasibuyas, mapabigas, mapaasukal, mapagalunggong siguro, ay kasali na rin dyan sa smuggling na yan. Bakit biglang itinigil? Kasi nga, mga pangalang nabanggit ay hindi lang malapit, Maharlika, malapit na malapit, ubod ng lapit sa Malacanang. Bakit yung agricultural smuggling hearing tinigil? And I think this was January or February of 2023. Today is already almost nearing the end of October 2024. Mahigit 1 taon nang lumipas ito. Bakit yung hearing na ang layunin ay sikilin si Pangulong Duterte hanggang hating gabi inaabot kayo on live TV or on live social media pa? Bakit itong agricultural smuggling? Hindi nyo simulan muli, hindi nyo tapusin, hindi nyo gawan ng committee report. Yan ang kinakailangan natin, kundi patuloy lang. Anong mensahe ang ibinibigay nila sa mga nagsasamantala, sa mga traders, sa mga mamimili, sa consumers? Happy days, tuloy-tuloy lang. Go ahead with the smuggling. I know, they might say, naipasa na yung bagong yung amendment doon sa smuggling law na tinaas na yung parusa sa mga may involved sa agricultural smuggling or smuggling of agricultural products. Ang problema nga, tinaas mo yung parusa pero walang napaparusahan. At malapit na sana tayo na may maparusahan, itinigil nyo naman yung hearing sa Kongreso. So yan ang dapat nating kalampagin. Isulong din natin yan.
Yeah, at yung ating mga farmers, I think in connection doon sa sinabi mo na dapat yung ating mga kababayan sa probinsya ay hindi na pumunta sa Imperial Manila. So, kung binibigyan ng aksyon o tamang pagtrato sa ating mga ah, magsasaka, eh hindi sana magkakaroon ng congestion sa Pilipinas. Tama yan, So, Marnica. Nabanggit mo lang din, idugtong ko lang, I'm sorry. yeah, Since go we're ahead, talking sir. about yung agricultural smuggling o paano maitutulong sa agrikultura, Yeah, instead na ayuda, tanongin niyo yung mga magsasaka. Higit pa yung mangingisda diyan sa Zambales. Sinabi naman na nila hindi nila kailangan ng limos. Hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kinakailangan nila ay tulong sa gobyerno na higit pang umunlad yung kanilang pagsasaka, pag-aani, pangingisda. Take the case. For example, itong ating industriya ng kalabaw. Nagtayo tayo ng Philippine Carabao Commission through a Republic Act sometime in 1992. And this law was passed by then Senator Joseph Erap Estrada na naging Pangulo natin, si Pangulong Erap. 1992 po ito mga kababayan. Today is already 2024. 32 years after, yung ating Carabao industry, lalo pa yung pag-produce ng gatas ng kalabaw. Marlica, ang production natin, ang annual dairy production ng Pilipinas, 1%. Oh my God. 99% of our annual dairy needs, imported. Bilyong-bilyong piso na ang dumaan. Diyan sa Philippine Carabao Commission, an attached agency of the Department of Agriculture, bilyong-bilyong piso na for the past 32 years. Yet, ang ating annual dairy production, ang ating annual dairy production output, 1%. Nasaan uli ang pera ng mamamayang Pilipino? Bakit 1% lamang? And then, ang sagot nila ng gobyerno ni Bongbong Marcos, highly publicized, bigyan natin ng Nutriban ang kabataang Pilipino. Yan ang sagot nila sa malnutrition. Yan ang sagot nila sa kagutuman. Yan ang sagot nila sa stunted growth. Yung pagiging pandak ba ng mga kabataang Pilipino ngayon. Eh ito nga, andyan na yung Carabao Dairy Production. Para lang din sa kaalaman nila, higit pong masustansya yung gatas ng kalabaw dahil mas mababa yung cholesterol content nito. At higit na mataas yung calcium content nito, scientifically proven. So what do I mean? Kung ginagamit sana sa tama yung pera, itong Carabao industry, especially yung production of its milk, matutugunan nito ang kagutuman, ang poverty, at makakapagpabigay kaunlaran sa probinsya. But what's happening? 1% annual dairy output ng Pilipinas, 99% imported. Bakit? May kumikita sa importation. Again, that is part of the problema sa agrikultura. Grabe, sobrang kawawa talaga ang ating bayan, Attorney Vic. So, bigla kong naalala yung pangako ni Marcos Jr. na magbi-build siya, 'di ba? Ang sabi ang ano nga natin, ang slogan nung tayo ay nangangampanya sa kanya, continue yung build. Nangako po siya ng 1 million houses a year na hindi natupad. Ano ang gagawin ng mga legislators dapat yan? Na may mga ganitong klaseng programa pero hindi na isa sa katuparan ng presidente. As a legislators, paano natin ipupush ang presidente para maisakatuparan yung pangako niyang napako? Tama yun, Marlica. Even during the time when we were forming, I was a part of it, the cabinet. Nabanggit na sa akin yan yung 1 million houses a year. Ako personally, sinabi ko hindi mangyayari yan. Masyadong imposible yung 1 million houses a year. Why? Unang-una, yung paghanap pa lang ng lupa, kung saan mo ilalagay yung 1 million houses per year mo, problema na yan. Maraming balakid dyan. Imposible yung 6 million houses to be built during your term of 6 years. Imposible yan. Dahil yung totoong prudent at tatamang pamamaraan ng housing community,
you have to resort to yung risk assessment land use planning. Hindi porke patag dyan, pwede ka na magtayo dyan. Titingnan mo, titingnan mo, pati topography niyan, ano ba yung component ng lupang yan, yan ba'y guguho, konting ulan lamang, and then, maaring suitable yung housing doon sa kung saan mo itatayo yung proposed housing mo. Paano yung bukana niyan? Paano yung exterior niyan? Nagtayo ng kung ano-ano, hindi na siya suitable for housing. Kaya hindi ako naniniwala riyan. But then again, uwi tayo sa budget. Yung taunang budget ng Department of Housing, ano na nangyari? Yeah, I think there was a revelation made by the Housing Department early this year na yung sinasabing 1 million a year, 100,000 housing units lamang yata ang kanilang I remember that. In 2 years, 100,000. So you have a lot of catching up to do. But then again, hindi nga ako naniniwala dyan. Wala namang masama kung gumawa ka lang ng target mo na kaya mong i-deliver sa mamamayan. If we have, for example, a backlog of 5 million housing units, hindi naman problema ng isang terminong presidente yung buong 5 million eh. Bawasan mo lang yung 5 million in your term. Gawin mo lang ng 3 million. O kung kaya mo ng 3 million housing units, di 2 million na lang yung backlog. And let the succeeding administration after you complete and eradicate the housing backlog. That's the prudent way of running a department. Hindi yung magbibitaw ka na magkakaroon ka ng 6 million housing units. Midterm na sila, Maharlika. Pag 3 years na sila, hindi sila abot dyan sa target nilang 6 million. Yan ay tahasan, lantarang panloloko sa mamamayang Pilipino. And these are the issues that we have to bring out. But the problem is, there is no one there in the present Congress speaking about the real issues na hindi lang malapit sa sikmura ng mamamayang Pilipino. Pabahay yan eh. Agos sa bituka natin yan. At walang affordable housing. Bakit? Wala nang itinatayo dahil hindi nga nila kayang i-deliver yung 6 million housing na yan. And these are the issues na dapat natin silang singilin. Again, part of hakbang ng maisog, core principle, calling for transparency and accountability. Let's make them account. Let's ask them to be more transparent. Where is the money? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Attorney Vic, siguro nung pinilit pa rin, nabasa ko lang sa comment, maybe he is under the influence. You know, the substance that I called pulburon, kaya naman ipinost niya. So may nagtanong si Trollbuster, ano po yung approach nyo sa drug issue? Drug issue. Here. I have with me the result of my drug test. Negative yan. Ito ay pinakita ko doon sa COMELEC nung ako ay nagsumite ng aking certificate of candidacy. Dahil again, yung panawagan ng hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ako naniniwala na sa simula pa lamang, yung nagnanais pa lamang at may mabuting hangarin na maglingkod sa gobyerno, simulan natin. Sa mga kandidato, magsumite tayo ng ating negative drug test result. At yung mga nasa pamahalaan na, whether appointed or elected, it's time to heed the call of the Filipino people. Undergo an open, transparent, credible, and fair and truthful hair follicle drug test from the President down to the lowest employee or staff in the executive department. From the Senate President all the way to the Speaker of the House hanggang sa pinakamababang empleyado ng lehislatura, magpasailalim kayo sa isang hair follicle drug test at ipakita ninyo ang resulta sa mamamayang Pilipino. Yeah. Actually, ang hamon nga dyan ni Inday Sara is dapat live, di ba? Neurotest at saka, drug test. Maharlika, partida. Binigyan na nga sila ng partida ni Vice President Inday. Si Inday Sara, 2 test ang kanyang pumayag na magpasailalim. Yung psychiatric test at saka yung drug test. Ang hinihingi lang ni Vice President Inday sa mga ito, drug test lang, hair follicle.
walang gustong kumasa eh. Merong isang nagsasalita yata at nagbibigay ng kondisyon. The drug testing should be unconditional. It's either you are negative or not. It's either you are drug dependent or not. It's either you are a drug user or not. It's either you are a drug addict or not. Yan lang yan. Wala nang kondisyon. Pinartidahan na sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang dami namang kondisyon. And dugtong ko lang. Yes. Yung investigasyon sa Kongreso. Tanggalin natin yung pagiging ipokrito, Marlica. Lahat tayo ay mayroong personal war on drugs. Lahat tayo ginagampanan natin yung war on drugs na yan sa araw-araw nating pamumuhay basta matinong tao ka, ha? Basta hindi ka talaga nagdodroga. Halimbawa, wala tayong kukuning kasambahay o empleyado o mag-aalaga sa ating mga senior citizen na kasama sa bahay na alam natin ay nagpositibo sa isang drug test. Hindi natin kukunin yan. Bakit? Ayaw natin na meron tayong kasamang drug addict sa bahay. Hindi ba drug war yan? Meron ka sariling drug war. Ayaw mo magpapasok ng durugista sa bahay mo. Yung sa mga security guard, yung security agencies, ayaw nila na makapag-recruit sila at magkaroon sila ng watchman o security guard na addict. Hinihingan nila ng resulta na negatibo sa paggamit ng droga. Hindi ba drug war yan? Yung mga rinirecruit para maging bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Yung mga rinirecruit para maging bahagi ng Philippine National Police. And all other investigative and law enforcement agencies of the government. They are required to undergo a drug test and to present a negative drug test. Hindi ba drug war din yan? So lahat tayo ay may personal at sariling drug war na ating ginagampanan every day. So tigilan na natin yung pagiging ipokrito or yung hypocrisy brought about by the hearing on the alleged drug war. Pagka sinisikil natin yung mga nagtatrabaho para labanan ng droga, kakalat ang droga. Wala nang pulis na mag-i-implement ng batas laban sa droga. Wala nang kikilos na any member of the law enforcement pagdating sa issue ng droga. Bakit? Kukulong ka lang sa Senado pag hindi gusto sa contempt ka lang. Lalaganap ang droga. Yan ang maling ginagawa ngayon na nakikita natin at on live television pa. Yun nga, Attorney Vic, yung sa hearing sa Senado, sa House of Representatives, pinapakita nila na yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay hindi naging matagumpay. Samantala, during the campaign, ang iyong, ang Marcos Jr. ay isa yun sa ginamit niya na i-continue niya yung laban dito sa war on drugs sa lahat ng mga naging epektibo na ginawa ng past administration. Pero now, dyan sa Quad Committee and Senate, talagang naglalabas pa po sila ng mga resource person na mga convicted na galing sa preso at talagang mga notorious in the past. At ito pa yung gusto nilang paniwalaan ng taong bayan. At gusto nilang isiksik sa isipan ng taong bayan na failed yung war on drugs si Pangulong Duterte at itong bagong administrasyon na ito ay maganda yung approach. What is your view about what's going on sa Congress and Senate? Dapat itigil nila yung investigation tungkol sa drug war. Unang-una, Congress should not and cannot and should never arrogate unto them the powers that are reserved for prosecutorial bodies and trial agencies. Sila ay in aid of legislation lamang. Hindi natin sila, we will not deny that it is inherent upon Congress to do investigation in aid of legislation. But they have no power to conduct expose just for the sake of exposure. Ano yung batas na nais nilang i-legislate? Hindi pwedeng i-violate mo
yung due process clause ng witness, resource person, at kung sino mang ipatatawag mo yan. At lalong hindi mo pwedeng labagin yung karapatan ng mga witness mo, pati yung mga nagsimulang na imbitahan as resource person bandang huli para ka ng suspect, you should not, and we should not tolerate any violation of the right against self-incrimination. And these are all constitutional rights given to every Filipino sa Article 3. Yung Article 1 na no person shall be deprived of life, liberty, of property without due process of law. Dito iniimbestigahan ka, nagsimula kang resource person, bandang uli, suspect ka na. At kapag ka naman ay hindi maganda ang iyong sagot sa paningin at pandinig ng mga gumagawa ng hearing dyan sa Kongreso, babiolate naman nila yung Article 3, Section 12, Paragraph 2, yung sinasabi na no torture, force, violence, threat, or intimidation shall be employed that would vitiate one's consent or free will. Idadanggel sa iyo, Maharlika, pag hindi mo gusto yung sagot, iko-contempt kita. Kawawa naman yung resource person o di kaya yung witness. At higit sa lahat, yung Article 3, Section 17 ng ating saligang batas, yung right against self-incrimination, kapag ka ikay ginigipit na at sa tingin mo bandang dulo ikay kakasuhan dito, karapatan ng kahit sino man na nandoon na sa isang custodial investigation o dili kaya isang pagdinig na mistulang custodial investigation na, karapatan na niya yun, kahit ang korte hindi pwedeng i-deny sa kanya yun, to invoke his right against self-incrimination. You cannot force anybody to become a witness against himself or herself. Yun lamang, dapat may pagrespeto pa rin tayo sa ating saligang batas. At yan yung sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino that I am just articulating now in your program, Arnica. It's just so sad, Attorney Vic, with what's going on sa ating mga kababayan. Kung matatandaan mo, Attorney Vic, ang ating mga indigenous people, yung ating mga IPs, na inawardan ng Duterte administration ng property. Nung pumasok po ang Marcos administration, ay binawi yung award na yon. At ang sitwasyon nila ngayon ay displaced sila o walang masisilungan. Nakakalungkot. Ako po, araw-araw galit ako sa mga nangyayari. Ikaw po, Attorney Vic, ano yung sa tingin mo na pwede mong magawa dito at kasama mo ng mga mabubuti in the future sa Senate para protektahan ang ating mga indigenous people o particularly ito nga yung mga kababayan kong ati dyan sa Iloilo, sa Visayas na binawian ng sisilungan nila o property nila ng Marcos administration? Gamitin natin, not necessarily through legislation, Maharlika, but through the oversight function of the Senate. Silipin natin yung mga seemingly ay paglabag sa kanilang karapatan because we have a pretty good laws out there na nagpoprotekta sa ating mga indigenous people. Nandyan yung Indigenous People Law, yung IPRA Law, matagal-tagal na rin nandyan yan. And if there is some amendment that are needed, i-amendahan natin yung batas. But I think we have to see first the perceived or actual violation made against our indigenous people and not necessarily through legislation right away. Use the oversight function of the Senate or any of its standing committee at magkaroon ng pagdinig at ano bang nangyayari, bakit pabago-bago tayo ng polisiya pagdating sa mga lupang na i-award na o ibinigay sa mga IPs tapos babawiin din. We have to protect them dahil ito yung ancestral land nila yan Kanila yan mula pa nung araw, mula pa sa ninuno nila at nandiyan na sila. Tayo ngang mga outliers, kagaya sa Boracay, tayo nga nag-invade ng territory nila Kanila yan Di ba? Sa mga atis, kanila yan Lupa nila yan. So kaya lang, sobrang ganda. At yung powdery white sand, hindi powdery white substance. Yung powdery white sand nila, yun yung naging attraction. Yan, pumasok na. Saan ka nakakita mga banyaga? They own a piece of property. Paano nagkaroon ng property yan? Samantalang yung mga IPs natin dislocated.
displaced, and exploited. Kawawa. Yan ang ating babantayan din. Yeah, nakakalungkot. So, grabe, ang problema ng ating bayan ay talaga namang nakakasuklam po. Ngayon, let's talk about tourism. Sa airport pa lang po ngayon, Attorney Vic, displaced din yung ating mga mapaturista man o ating mga local, yung kanilang mga bagahe, nakarating na sila, tapos na yung bakasyon nila, yung kanilang luggage, wala pa. And also, yung mga service fees na itinaas dyan sa NAIA, ano ba to, Attorney Vic? Ano ba tong nangyayari sa bayan natin? Ano ba ang nakikita mong reason? Bakit bigla namang tumaas ang mga service fees? At ito yung sitwasyon ngayon na supposedly ang slogan ng gobyernong ito ay bagong Pilipinas. Pero hindi lubog ang Pilipinas sa lahat na lang ng ganitong klaseng kahihiyan na naidudulot ng mga tiwaling politiko, not only sa ating mga Pilipino but internationally. Kagaya ng turismo, kagaya din ng problema sa agrikultura, babalik tayo at mauuwi tayo. Mali yung paggamit ng pera. Imbis na ibinibigay sa ayuda, tanungin mo, kahit sinong magsasaka, hindi naman sila excited Hindi naman sila looking forward na papilahin mo ng madaling araw para makatanggap ng magkakanong ayuda. Mas gusto nila na mag-invest ang gobyerno, bigyan mo ng post-harvest facility para naman hindi na nabubulok yung kanilang ani, whether ay palay, whether ay gulay, whether ay gatas. Kailangan nila ng post-harvest facility and they cannot afford that. More than ayuda, hindi yun ang ibigay natin. Sa turismo, how can you attract tourism? Ang laging sukatan lagi di ba? Yung banyo. Yung simpleng banyo natin na hindi naman kaaya-aya, marumi, madilim, kulang sa tissue paper, yung mga lock, mukhang medyo tulak mo lang ng konti, may makakapasok sa labas. Wrong public investment. So I think, babalik tayo sa budget. And there should be, I think, a longer planning. Hindi yung pag na-institutionalize mo na, yung direksyon ng programa ng turismo, pag dumating yung bagong administrasyon, set aside yung naiplano na maganda dahil yan ay nagmula sa previous administration or administration. There should be continuity. Ang governance is like a mosaic, Maharlika. You have to build on what was built by your predecessor. Hindi mo pwedeng buwagin lahat ng mabuti o kundi man masyadong mabuting nagawa na ng pinalitan mo o sinundan mong administrasyon. You have to build around what was built by the previous administration. Why? Public money yun We have invested so much doon sa mga naipundar na ng previous administration. Whether panahon pa nung Marcos Sr. napunta kay Cory Aquino and so on and so forth. We have to build around what was built during the past administration. Yun ang nakikita kong dapat din natin silipin. And we have yet to harness the potential of our tourism industry and the potential of our tourist attraction. Ang dami nating magagandang lugar, but we cannot compete. Why? Simulan mong problema sa airport. Simulan mo yung problema ng connectivity from airport papunta doon sa place of your destination. Hindi pa ganun ka-seamless Hindi pa natin ma-market na like how other countries are marketing their tourism and their tourism destination. We're far and very far behind wag na tayong magpakalayo dyan sa Amerika or Europa. Masyado tayong malayo sa ating mga kapitbahay na nasyon dito sa Asia. Yeah. Well, paano nga natin mapoprotektahan ang ating mga locals habang tayo ay nag-iimbita ng mga turista? Paano natin mapoprotektahan yung kanilang lupain katulad ng pinag-usapan natin kanina ng mga indigenous people? Paano, sabi nyo nga po kanina, sa Boracay, may mga banyaga na nagmay-ari na ng lupa. So di ba habang dapat tayo ay umuusbong sa larangan ng turismo at nakapag-invite tayo mga investors, dapat protektado tayo mga Pilipino, yung mga locals kung saang lugar yan. So paano natin ma-ensure na protektado ang lahing Pilipino sa mga, sabihin na nating mananakop na banyaga sa pagsakop nitong mga properties nila at na dinidevelop katulad na nga lamang dyan sa Boracay, Attorney Vic? Babalik tayo sa sinabi ko kanina, Marlica.
whether housing o yung development, dapat yung sinasabi ng DOST ito, yung risk-sensitive land use planning. But mangyayari lamang ito panahon na naipasa na natin yung National Land Use Act, yung National Land Use Program. Wala tayong National Land Use, yung magmamanage ang ating limitadong resources na lupa. Kung ano yung pang-agrikultura, ano yung pang-industrial, ano yung residential, kinakailangan i-manage natin yan. That way, if we can have this National Land Use Law, mapoprotektahan din natin bilang susog sa mga existing laws na nagpoprotekta sa ating mga indigenous people. Ulitin ko, yung alam natin, makaka-relate lahat. Whether nakapunta na o alam lang, nababasa, napapanood, yung Boracay. Ang na-displace dyan, yung mga atis na katutubo dyan sa lugar. Tayo po ang nag-encroach dyan. Tayo pong lahat ay outlier dyan. Kanila po yan. Hindi po yan sa mga dayuhang kagaya ko, kagaya ninyo, na paminsan-minsay bumibisita dyan. Yes, maganda. Pero sa pagtangkilik natin ng kagandahan yan, tangkilikin din natin yung karapatan nila. Respetuhin natin. Hindi ho atin yan. We have to respect the IPs. We have to respect yung ancestral land nila. We have to recognize yung ancestral domain. And pag nagawa na natin itong nakabinbin ng matagal, yung National Land Use Law na propose, siguro naman higit nating mapoprotektahan yung ating mga indigenous people and indigenous communities. Yeah. In line with that, may comment kanina si Mr. Trollbuster. Paano daw po natin maprotektahan yung illegal mining at ang ating environment sa kasalukuyan ngayon, di ba? The reason of baha, illegal mining, quarrying, di ba? And of course, corruption. How can we protect our environment? Sa tingin ko yung mga extractive industries, kagaya na nabanggit ni Trollbuster, yung quarry at saka yung mining, pag-aralang mabuti kung ano ang magandang polisiya dyan. Yung sa quarry, I think hindi naman natin maaawat yan dahil kinakailangan talaga yung raw material dyan, yung mga bato, yung ginagamit para makapag-produce tayo ng semento. Lagyan lang natin ng scientific approach yung pagka-quarry. Kinakailangan, meron kasing technical na ito, and I'm not an expert on this, but I have an idea on how quarrying should be done properly. Dapat yung pag-quarry, hindi yung daus-dus ng tubig is somehow to help decongest yung river flow. Pero pagka nag-quarry ka at ang direksyon mo papunta sa ilog, talagang babaha yung low-lying area. Bantayan natin yung paano yung tamang paggamit ng ating mga natural resources. Quarrying per se, I think, is not immoral. In fact, binigay nga ng dakilang may kapal yung ating mga natural resources, hindi lang para titigan natin at i-admire, kundi utilize natin for the benefit of the community, for the benefit of all Filipinos, and for the benefit of how we progress. Same with mining. It's a highly extractive industry. Let's look at the policy of the government, not just on the revenue that it can generate for the government, but rather the impact on the host community. Take, for example, our mining corridor, nickel mining corridor, which is Caraga, dyan sa Mindanao. It's been producing a lot of good grades ng nickel ore, pero sana tingnan din ng pamahalaan yun, imbes na isiniship yung lupa, yung raw material, baka pwede natin bigyan ng tulong. Ito ang dapat nating ayudahan o tulungan. Yung mining corridor natin, i-develop natin by putting up, probably, accepted naman ito, Maharlika yung small modular reactor na nuclear energy, baka pwede i-consider yun ng pamahalaan, but it's too late. Not this administration, not this Bongbong administration. They sat on this for the longest time. Hindi nila matatapos. Itong paggamit ng small modular reactor, pwede sana yan doon sa Caraga. Para nang sa ganun, ma-process natin yung mga nickel ore instead na yung lupa ang inilalabas sa Pilipinas at siniship sa kung saan man, magkaroon pa ng value added, ma-process natin. Additional earning yun doon sa may-ari ng mina, additional earnings yun in the form of taxes
sa host community, sa LGU, sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya, at additional income yun in terms of royalty doon sa IP na nagmay-ari ng lupa. That way, may value added yung produkto natin, hindi natin siniship yung lupa lamang. But again, we have to review the policy, the current policy dahil ito nga ay highly extractive industry at baka naman yung impact nito sa community ay higit na malaki kesa sa revenue na idinudulot nito at na i-contribute sa pamahalaan. Yes. Attorney Vic, ang dami gustong magtanong sa inyo pero ito ay a private question coming from our friend, Miss Cathy Binag. Pag kayo daw po na upo na as a senator, ano yung 3 priority bills ninyo? And second question, how would you work dito sa mga co-legislators na maaring against to that priority bills ninyo in the future? Number 1, I will try to build enough alliances with my fellow legislators should I get elected with your help. And through your help, babasura natin itong resolution number 10 that permits liquidation by mere certification. That is our agenda number 1. Number 2, we'll try to be fair to all our laborers, yung manggagawa. We will try to push for the doing away of the provincial wage rate. Ipaparehas natin ang antas ng sahod ng nasa probinsya sa nasa Metro Manila or NCR plus the 2 nearby region, Region 4A and Central Luzon, Region 3. Dahil wala namang totoong distinction as regard the cost of living. Hindi ho mas mababa ang cost of living sa probinsya kung iahambing sa Metro Manila. Itin ko yung aking ginawang halimbawa, ang presyo po ng semento sa probinsya ay kaparehas sa presyo ng semento sa Metro Manila. Ang presyo po ng isang pirasong manok na may kanin mula Jollibee sa probinsya ay parehas sa presyo ng 1-piece chicken with rice sa Jollibee dito sa Metro Manila. Kaya hindi dapat mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kung ikukumpara sa Metro Manila. At pangatlo, babantayan natin yung paglimbag pa lamang ng tao ng budget at siguraduhin natin na nasa tama ang proseso. Babantayan natin yung tinatawag na bicameral conference committee. Yan ay wala sa ating saligang batas. They should not have a say on the final and complete form of the budget. The bicameral conference committee, wala silang karapatan. Itaas ang pinanukalang budget ng Office of the President. Kung 10 piso lang ang rekomendang budget ng Office of the President for the year 2025, it cannot go higher than what was recommended by the Office of the President. Sure, it can go lower but it cannot go higher. Yan ang pangunahin saan na ating babantayan, yan ang ating pangunahin na isusulong. Text message question, Attorney Vic, on tax reform and public spending from my friend. Do you think the current tax system is fair? At what changes would you support to make it more equitable? At sabi pa niya ito, pangalawang question, how would you ensure that the taxpayer money is used effectively and transparently to benefit the Filipino people? Gagamitin natin yung oversight function uli ng Senado at ng Senador pagdating sa budget. Importante kasi na naiintindihan yung proseso ng paglimbag ng tao ng budget. Importante yan. At tingnan natin ano bang budget ang anong ahensya o departamento ang nagre-request, ano ba yung nabibigyan ng higit na malaking budget. Alam naman natin tuwing papalapit ang midterm, biglang lolobo yung budget ng Department of Public Works and Highways. Halimbawa, dahil nga nandiyan nakatago yung mga pork barrel fund allocation na pinagbabawal ng saligang batas ng mga mambabatas.
biglang lolobo yung budget ng DSWD dahil dyan nakatago yung ayuda, dyan nakatago yung AIX or yung Assistance to Indigents in Crisis Situation. At dyan din tinatago yung tinatawag nilang AKAP. So maraming trabaho na ating dapat gampanan ng tama. But again, there is no silver bullet that can address and correct the many ills, the many wrongs, at napakaraming baluktot na nangyayari sa ating bansa. But importante ay mayroong totoong naglalahad at nagre-report sa tunay na estado ng ating bansa, kung paano ginagamit ang pera, saan ba tayo papunta, at mayroong lumalaban sa baluktot at tiwaling pamunuan na nakikita natin under this present Bongbong Marcos administration. Yan ang ating gagawin. As to all other things that I can do, I have to admit, Maharlika, I do not know. Kung ako may tangkilikin ninyo, hindi ko alam kung ano pa ang madidiscovery ko roon. Hindi ko alam kung ano pa yung ating matatagpuan doon. But makakasiguro kayo na magkakaroon kayo ng boses sa Senado, magkakaroon kayo ng boses ng tunay na oposisyon. Attorney Vic, isa sa ibinida ni Marcos Jr. nung tayo ay nagkakampanya together about digital infrastructure at cybersecurity. Pero kabaliktaran yung nangyayari. Wala tayong nakakita nagkaroon ng improvement in terms of digital infrastructure and sa cybersecurity. Ang dami mga government websites ang na-hack ng ng hackers. So sa tingin mo, ano yung naging kakulangan ng gobyerno diyan? At ano yung mai-improve ba natin sa government para maiwasan yan? Wala sa focus ang gobyerno. Hindi nila ginagawa yung mga napagkasunduan noon when they made, I was part of it, when we made the covenant with the Filipino people, ito ang dapat gagawin. Yung digital infrastructure na lang napakabagal pa rin ang ating internet speed. At hindi rin naman accessible ito sa lahat. At kahit nasa probinsya, dapat sana ay internet ready na tayo. Importante na yung digital infrastructure or yung digital highway will reach even the remotest or the farthest barangay or municipality para hindi naman at a disadvantage yung ating mga kabataan, yung mga mag-aaral na cannot physically bring themselves inside yung physical classroom, yung brick and mortar type of learning na meron kang public elementary or private elementary or high school or junior, senior hanggang kolehiyo. At least mabigyan natin sila. Hindi natin ginagarantiya yung tagumpay. Nasa tao yun na Maharlika Yeah. But at least we provide them with the digital highway or infrastructure na mabigyan sila ng fighting chance sa buhay habang sila ay nade-develop yung kanilang talino, yung karakter, pagkatao, so that when they join the labor force, hindi naman sila dehado. Dahil whether we admit it or not, yung digital divide, palaki ng palaki, napapag-iwanan yung nasa probinsya. Higit pa yung nasa malalayong probinsya. Nakasentro pa rin sa Imperial Manila and highly industrial or highly urbanized cities. Dapat yun pagtuunan na ng gobyerno. May panahon pa ba? Masikip na. At dapat yan sinumulan nung day one ng kanyang administrasyon at panunungkulan. But we're still hopeful because isang bangka lang tayo ang BRP Republika ng Pilipinas. Diba? So umaasa tayo na may gawin silang mabuti para naman magbenepisyo yung ating mga kabataan higit pa. Hindi pwede yung ayuda nation, Maharlika. Ayuda, yung pagbibigay ng ayuda is not economically viable. Ulitin ko, there is no proven societal benefit yung pagbibigay ng ayuda. Ang ayudang yan, 1-2 araw lang. Pero yung kamangmangan ng ating mga mamamayang Pilipino, pag hindi natin yan in-address sa lalong madaling panahon, this will haunt them for the rest of their life. This will keep them in poverty for the rest of their life. More than ayuda, babalik ako sa sinasabi ko kanina,
yung public investment. Let's invest on kung saan dapat tayo nag-i-invest. Yan, yung digital highway, digital infrastructure, dahil gamot din yan sa kamangmangan. At yung kamangmangan na yan, kapag atin yan natugunan, maaalis natin sila doon sa buhay ng poverty. At pag nawala na sila sa buhay ng poverty, I'm sure they will be grateful to their family, to their siblings. Tutulungan din nilang maiahon yung kanilang pamilya sa kahirapan. But yun nga, namamali, nauubos ang pera sa korupsyon at diyan sa walang katuturang ayuda. Yeah. Alam mo, Attorney Vic, sa mga palangga ko all over the world, ang dami talagang nagmemensahe na susuporta sila sa iyo, mga kampanya sila sa iyo. Pero gusto kong tanungin sa iyo yung tanong ni Miss Simeona Rosales na nakakatakot yung election ngayon kasi baka lutuin o baka dayain. Kailangan matutukan. And additional to that, alam naman natin yung ating parehong kaibigan na si Attorney Glenn Chong ay mayroong sworn statement dyan na nagkaroon ng dayaan, dinistrongkar ni Lisa Marcos ang halalan para madagdagan ang votes ni Marcos Jr. Sa tanong ni Madam, ni Simeona, hindi ka ba natatakot, Attorney Vic, na magkaroon nila ng dayaan between the COMELEC and ang ating provider? Napagkausapan namin sa hakbang ng maisog yung realidad na yan. But, and I know, maraming salamat yung mga nagme-message, hindi ko lang ho kayo nababasa, si Binibining Maharlika, nababasa ho kayo. Maraming salamat sa lahat ng nagpapahatid ng salita ng suporta. Maraming salamat. Alam ko ho that itong kampanyang aking ipinasok sa ngalan po ninyo, I think understatement kung sasabihin kong it's going to be an uphill fight. I think it's an understatement for me to state na ito'y magiging mahirap na kampanya. I know that this campaign, this election will be very, very brutal for me. But I'm doing this for you. Dahil hindi ko masikmura na talikuran kayo at hayaan na lang na ganito yung nangyayari sa ating bansa. Attorney Glenn Chong already volunteered. And naniniwala rin ako kay Attorney Glenn Chong na sasamahan niya ako. Kasama ko siya sa labang ito. I'm sure of that. Yeah. And sinabi ko naman sa kanya nung kami nag-uusap, ang tasking niya, very humble yan si Glenn. Sabi niya, anong tasking ko sa iyo? Ang tasking mo kako, masiguro na mabantayan yung kada plano nilang dayain tayo. Alam ko rin, Marika, na target ako ng Malacanang. If there is somebody out there running for senator na ayaw nilang manalo at panalunin, ako ho yun. That's true. At alam ko yun. Alam ko yun. But naniniwala ako na higit kaming marami kaysa sa inyong mga mandaraya riyan sa gobyerno. And hindi ko pwedeng sukuan ang Pilipino. I'm not going to give up on you. Dahil ako naniniwala, magkakasama tayo. Posible ang pagbabago. Posible ang tagumpay nito. Yeah. Actually, napakahaba na ating conversation. I hope you're still okay, Attorney Vic. Kasi ang dami pa mga katanungan, ano? So, basta tanong ko yung sagot, Marlica, sasagutin ko. Yeah. So, nakita naman natin, Attorney Vic, kung paano talaga isuppress o harangin ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Di ba? Yung ating freedom of expression na pilit na kinikitil hanggang ngayon. Paano, alam ko, may batas tayo dyan na hindi dapat kinikitil ang kalayaang magpahayag at pagpapahayag o ng mamamayag. Pero patuloy na kinikitil dahil nakikita natin yung mga major media personalities o media businesses ay talaga pong tahimik sa issue, katiwalian, kapalpakan, kabudulan ng gobyernong ito. Ano ang magagawa natin para mai-push natin na may karapatan tayo bawat Pilipino na magpahayag ng ating saloobin na hindi na natin kaya yung ginagawa ng gobyerno ni Marcos? The problem, Marlica, is no one in the halls of the legislative branch of the government is championing the respect for the Constitution. No one is championing in the legislative department to uphold and defend our Constitution. Proof, yung SMNI, unang pinatahimik Dahil nga sila na lang ang nagbabalita
ng katotohanan. Yung mga traditional media, marami naman tayong kaibigan dyan. At alam ko naman na naiipit lang din sila, kating-kating na mag-report ng totoo yan. Kaya lang kompormiso yung mga may-ari ng mga big media industries. Wala na po tayong asahan dyan. Good thing, salamat sa Panginoon, meron tayong tinatawag na new media at kayo po yon. Yung mga nasa social media, kasama kaya, Maharlika, at yung marami pang iba't ibang vloggers, whether food vlogger, whether political vlogger, whether lifestyle or health or fitness or wellness vlogger, kung wala ho kayo, lalo pang nasisikil ang karapatan nating mga Pilipino. And again, no one is championing yung po, itong ating panawagan sa TOPS to uphold, defend, and protect the Constitution. And God willing, and through your help, if I will be given the mandate, you can count on me. I will be your champion, and I will champion protection of our Constitution, the defense of our Constitution, and for the government people to uphold individual rights, especially to uphold our Constitution. Yeah. Actually, isa sa pinaka nag-express ng kanyang, sabi ko nga dyan, ang term ko nga dyan, Attorney Vic, speak up day. Walang iba kundi si Vice President Inday Sara. Recently po, naging talagang trending, viral, pinag-uusapan yung kanyang naging statement, yung mga naging karanasan niya before or during the campaign, kung paano siya nag-tandem kay Marcos Jr. At yung mga tinuran niya na na parang, candidly or parang pa-joke para sa akin na sinasabi niya kay Amy Marcos na, pag hindi kayo tumigil sa ka-atake sa akin, ay huhukayin ko ang tatay ninyo. So with yung totality ng kanyang press conference, for sure napanood niyo po yun, ano yung mai-impart niyo sa taong bayan? Mag-a-agree ka ba sa kanya? Tama ba yung kanyang feelings, yung mga information na isinare niya sa taong bayan? To that speak up day na ginawa ni Inday Sara? Yung mga naging pahayag ni Vice President Inday Sara, but let me make myself very clear. I have no authority to speak on her behalf, and I'm not speaking on behalf of Vice President Inday Sara Duterte. Kayang-kaya niya naman magsalita on her behalf. But in response to your question now, ako naniniwala it's just just to stress and emphasize yung emotion currently hindi ni Vice President Inday kundi ng mamamayang Pilipino. Again, symbolic lang siya ng higit na nakararaming Pilipino. Yung sinasabing paghukay, itatapon sa West Philippine Sea, it's a figure of speech. Just to stress the great degree of disappointment, not of Inday. She is just mirroring that sentiment of great disappointment by the majority of the Filipino people who knows what is truly happening in our government now. So yung mga naging reaction na kinakailangan daw sumailalim sa eksaminasyon si Vice President Inday Sara, pinagbigyan naman kayo. She is willing to undergo psychiatric evaluation or psychiatry test. Binigyan pa kayo ng partida. Sasailalim din siya sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Provided all of you will undertake simultaneously on live television, live coverage ng isang hair follicle drug test. Subject to no condition. Wala namang kumasa sa hamon ni Vice President Inday Sara. That is the bigger story. Not yung statement niya. But compromise ang mainstream media Buti na lang nandyan kayo, yung new media, yung social media, at naibabalita at higit na naaabot sa mas nakararaming tao, yung tunay na nangyayari, yung tunay na kaganapan. Attorney Vic, entertain lang natin yung katanungan ni Ramon Jaramillo. Sir Vic, do you think that is best for the Congress and Senate will not receive any more funds aside from their salary? All funds for public should go to a specific agencies? From Ramon Jaramillo.
when you look at and study the Constitution, tatlo talaga di ba, yung ating branches, equal branches of government. Pagdating doon sa pagpapaliwanag, pag-i-interpret ng batas, nariyan ang Korte Suprema. Pagkagawa naman ng appropriations kada taon at paggawa, pag-amenda at pagrevisa ng ating mga existing laws, ay nariyan ang legislative. At pagdating naman sa implementation at execution ng mga batas, polisiya at programa, nariyan ang executive department. I am all for it. Mag-concentrate ang legislator sa kanilang primary trabaho to legislate. Mag-concentrate ang mga mambabatas sa kanilang mandato na gumawa, maglimbag, humulma ng batas, amindahan, rebisahin o i-repeal yung mga batas na hindi na natin kailangan. Wala kayo dapat pakialam diyan sa karsada. Wala kayo dapat pakialam diyan sa flood control program. Dahil wala naman kayo expertise diyan eh. Ibigay ninyo, gusto niyo ng repair, gusto niyo ng tulay, gusto niyo ng flood control mitigating project, edi magtungo ka sa Department of Public Works and Highways, which belongs to the executive. I just cannot understand why is there so many insertions dito sa Senado at sa Kongreso. I was asked in one of my interviews, paano kung ikay nanalo na at senador? Handa ka ba? At tanggap mo ba? At alam mo ba na hindi ka bibigyan ng budget? Sabi ko, pinakamaganda nga yun eh. Pinakamaganda nga yun, huwag nila akong bigyan ng budget except of course, yung pasahod para sa mga staff ng isang senador. Dahil hindi naman trabaho ng senador talaga magbigay ng makialam diyan sa mga project, kung kaninong kontratista ibibigay, kung magkakanong halaga. Leave it to the executive department. Leave it to the DPWH. Dahil mag-concentrate na lang ang mambabatas diyan sa pagpasa ng batas. At gamitin yung kanilang oversight function, pag-imbestiga, yung mga bagay na dapat imbestigahan. Hindi yung bibigyan mo ng milyon-milyong pabuya in the form of AIX, in the form of ayuda, in the form of AKAP, and all other insertions dito sa Kongreso. Kasi pinopoliticize nila, Attorney Vic, and they're using it para sa kanilang kampanya or let's say mga re-electionist. Yan yung ginagamit nila ngayon. Yung mga tao, ginagamit nila parang pambili ng boto. Tama ba? Tama yun. But again, kung gusto mo lang makapag-uwi ng proyekto, edi mag-request ka sa DPWH for your district. Sa mga senador naman, for your national constituencies. Kung kinakailangan mo ng tulong, nandiyan ang DSWD, yung social arm ng gobyerno, and many other offices. Kung kailangan mo ng tulong para sa mga senior citizen, nandiyan yung National Commission for Senior Citizens. At kung kinakailangan mong tulong para sa ating mga Muslim brothers, nandiyan din yung komisyon na nangangasiwa para sa ating mga Muslim brothers. All the apparatus of the government are all in place, existing, functioning. Hindi kinakailangan ng mababatas na magkaroon ng bilyon-bilyong piso na pera na para sa kanilang pork barrel. Pinagbawal na ito, Marlica, ng ating Korte Suprema. So bawal ang pork barrel, bawal ang PDAF, bawal ang DAP. Ngayon naman, ipinanganak bagong anyo, yung unprogrammed appropriation, nariyan din yan, yung kanilang mga insertion. Hindi natin ito dapat pahintulutan. But then again, I am just one of the many Filipinos na pagod na sa korupsyon. I am just one of the many Filipinos na pagod na at hirap na sa buhay. Kinakailangan tayo magsama-sama. Kinakailangan tayong gumalaw tungo sa isang direksyon at aktibong makialam dito sa nalalapit na midterm election. Yung meron namang may kaunting ginhawa sa buhay, yung medyo nakakariwasa, wag ho muna kayong magbakasyon sa darating na midterm election. Gamitin niyo muna yung inyong primary duty of selecting good people to lead our government for the next 3-6 years and kung ilang taon man. Yeah. Attorney Vic, tatlong katanungan na lang. So, recently, nagsalita si Senator Bato na mag-i-initiate siya ng investigation or motu proprio regarding sa war on drugs na ipapatawag niya ang Pangulong Duterte. So, nung ibinalita yon, bigla na lang, according to the news at according to my puting ahas nga, hinarang ng Senate President
at gagawin na lamang sa Blue Ribbon Committee yung hearing sa War on Drugs para daw ito ay fair dahil nga nasasangkot din dito sila Senator Bongo at si Senator Bato. So, ang question ko, sang-ayon ka ba na ipatawag si Pangulong Duterte dun sa War on Drugs para magpaliwanag? At dahil ang plano nila ay anong tawag doon? Iko-contempt si Pangulong Duterte, yun na bali-balita. Sang-ayon ka ba na umattend sa hearing at i-contempt siya para magkaroon ng impact sa taong bayan kung ano yung magiging reaction nila? Unang-una, i-determine muna natin. Ano ba yung purpose ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee pagdating sa War on Drugs? Again, kung ang layunin lamang ay to expose just for the sake of getting exposure, hindi na dapat yan. Because if you think you have enough testimonial, documentary, object evidence against whoever, President Duterte, even my fellow senatorial candidate, re-electionist Bato de la Rosa, edi kasuhan nyo na lang. Bakit kinakailangang magkaroon ng investigasyon na naka-live na ang tanging layunin lang naman ay pahiyain at siraan si Pangulong Duterte? And I don't think this is the proper way you treat a former president who served the country so well. Tanungin ninyo yung ordinaryong mamamayan kung nakinabang ba sila sa War on Drugs si Pangulong Duterte. Sasabihin sa inyo, yes, nakinabang kami dahil mas payapa kami nakakagalaw sa ating mga lansangan. Bakit paparusahan yung mga pulis na talaga namang mandato nila to go after all illegal activity, especially drugs? Droga yan, Marlica eh. Bakit natin pipigilan o kumbaga chochopiin o kaya kakaputin yung mga programa ng gobyerno, ng PNP, ng military, ng law enforcement pagdating sa droga? Droga yan eh, kalaban natin lahat yan. Not unless gumagamit ka. Not unless protector ka. Not unless ang mga barkada mo pasok dyan sa ipinagbabawal na droga. Kaya pinag-iinitan ngayon si Pangulong Duterte. But if President Duterte should decide to attend, I'm pretty sure kayang-kaya niyang sagutin yan as to the factual and legal basis of the centerpiece of his program. At hindi lang yun, the centerpiece of his campaign way back in 2016. Bakit pa siya binoto ng Pilipino? Dahil sa war on drugs, dahil sa war on criminality, dahil sa war on corruption. Sinasabi naman niya noon he is leaving the issue o yung patakbo ng ekonomiya sa kanyang economic team. Hindi niya forte yan. Sinabi niya makailang ulit yan. But he focused on his war on drugs, his war on corruption, his war on criminality. Ano nangyari? Tinangkilik siya ng Pilipino. If he will treat that as a form of a referendum, hanggang na matapos ang kanyang termino, he remains to be the most popular president, bar none. So anong iimbestigahan natin? But kung sakaling mag-decide si Pangulong Duterte, maganda na rin yun para maturuan niya itong mga ito na pagdating sa procedure at substantive aspect of the law, including lawmaking. Well, alam naman natin na ang gobyernong ito talaga naman kino-cover up yung pinaka-main issue. Katulad na lamang yung panawagan natin, Attorney Vic, dahil ang presidente sa illegal na droga. Nakita natin yung video na authenticated yon dito sa Amerika at yung mga testimonya sa PIDEA leaks. Hanggang ngayon ba, Attorney Vic, ay hikayatin mo pa rin ang Pangulong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test? All the way. Bongbong Marcos should undergo and heed the call of the people to undergo an open, fair, transparent, and if need be, televised hair follicle drug test. Sabay sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Why? Ito yung istorya na hindi niya maipagpagpagpag. Hanggang ngayon, it's haunting him. And as the chief implementer of the laws of the land, you have to come clean. Very, very clean.
And how do you do it? Mag-undergo ka ng isang drug test, hair follicle drug test, nang walang kondisyon para naman matapos na yung issue na ikay gumamit, ikay gumagamit, ikay sangkot sa droga, you owe it to the Filipino people. Ikaw ang Commander-in-Chief, ikaw ang CEO ng Republika ng Pilipinas, at ikaw ang supposedly ama ng Republika ng Pilipinas. At bilang ama ng Republika ng Pilipinas, you should act like one bilang ama. At ikaw dapat ang unang pangunahing modelo pagdating sa mga mamamayang Pilipino. Attorney Vic, sa tingin niyo po, based on your experience sa iyong buhay, sa iyong pagiging abogado, sa paglingkod mo sa bayan, ano yung mai-contribute nito sa iyong pagiging senador in the future? At ano yung sa tingin mo advantage mo sa ibang mga tumatakbong kandidato pagka-senador? I think my advantage, my distinct advantage is I understand how the government works. And I understand the laws of the land. I think, naiintindihan ko rin, ay naririnig ko yung mga daing, hinaing, pakiusap, panukala ng mga ordinaryong tao. Importante yun. Wala akong, I do not belong to a political family. Wala akong political pedigree. Walang oligarko na nasa likod ko, walang oligarko na nasa harapan ko, walang oligarko na nasa tabi ko. Kagaya ng aking sinabi, malinaw sa akin na ang aking partido ay Republika ng Pilipinas at ang aking mga kapartido at alyado, kayo, mamamayang Pilipino. And having that as my center or core value, I think yun ang malaking bagay na madadala ko at advantage ko sa Senado. And I am running as an independent. I know, Maharlika, I'm just like a whisper. And a whisper is not as powerful as a shout. But this whisper has the power to get your attention, to get you back into your personal centers and gather enough strength para itong whisper o bulong na ito ay maging isang ganap na hiyaw para mapansin tayo at marinig at may sulong na yung Pilipino naman, interes naman ng Pilipino. Hindi naman yung interes na naman ng oligarko, ng isang negosyante, ng isang hanap buhay, o di kaya interes ng isang pamilyang politiko. Panghuli na lang, Attorney Vic. Ako personally, sabi ko nga, hindi ako talaga dapat ang prioridad ay eleksyon, no? Midterm election. Pero wala tayong magawa. Nasa batas yan. Kailangan nating anuhan yan, pagdaanan yan. Sa nangyayari po ngayon sa kasalukuyan na nagkadamatay ang ating mga pagkababayan sa baha ngayon, sobrang paghihirap, nawala ng tirahan, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng mga kagamitan, displaced, nagkaroon ng mga mental trauma sa kanila. Ako personally, ayoko nang matapos tong gobyernong, sabi ko, gobyernong bangag na ito. Ano po yung mensahe ninyo? Panghuli na lang sa ating mga kababayan na kasalukuyang nakaranas ng sobrang delubyo sa buhay nila dahil meron tayong palpak, hindi lang presidente, kundi palpak na gobyerno. Naiintindihan ko yung frustration. Nadarama ko yung hinagpis at sama ng loob. And when we elect people in government, whether president, vice president, alam naman natin na ang kanilang kontrata sa atin ay 6 na taon. At hindi naman natin basta-basta ito ma-abbreviate o maputol. Pero bilang tugon sa hinagpis ninyo, magsama-sama tayo. Because the fastest way to effect a regime change is through this midterm election. If we can put enough people in the Senate and in Congress that will speak for the people, that will work for the people, kaya nating baguhin ang anyo at direksyon ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Magkaroon tayo ng gobyernong nakikinig at tutugon na sa tunay na pangangailangan. Hindi yung gobyernong nagtetaingang kawali, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. And kaya yan ang lagi kong sinasabi, Maharlika, tama ka, hindi tayo dapat nakafocus sana dito
at meron tayong mga sariling mga inaatupag sa ating personal na buhay. Kaya ako naririto dahil sa inyo. Hindi ko kaya kayong talikuran at magbingi-bingian. Hindi ko masikmura na rin yung ginagamit. Yung sambayan ng Pilipino, yung ginagamit yung kahirapan ng mamamayang Pilipino. Mahirap ka na nga, papipilahin ka pa madaling araw para lang sa kakarampot na ayuda. Ang pinakamasaklap sa isang mahirap, yung mahirap ka na, ginagawa ka pang miserable. At yung mga namatayan, at yung mga nasalanta ng bagyong ito, at nung bagyong Enteng, at nung bagyong Karina, at marami pang bagyong darating, magsama-sama po tayo. Alam kong pagod na rin ho kayo. Kapag binigyan kayo ng ayuda, kunin ninyo. Pera po nyo yan. Pero wag nating ibenta ang ating karakter, ang ating dignidad, ang ating pagkatao. Wag ho tayong sumuko sa isa't isa. Ulitin ko, Marlica, I know it's hard. Especially for a candidate like me who's carrying the fight for all of you bilang tunay na oposisyon. I know this campaign, this election will be very, very, very brutal for me and for all of you and for our team. But yet, talaga naman dapat ipaglaban ng Pilipino. Huwag nating sukuan ang ating bansa. Huwag nating sukuan ang ating mga kababayang Pilipino. Huwag nating isuko ang ating fight and war on corruption. At pag tayo nagsama-sama, nagbuklod-buklod, posible ang pagbabago. Yes. Basahin ko lang po, napakagandang comment ni Miss Arsola Reyes. I admire you, Attorney Vic, so intelligent, smart, with kind-hearted person. Iboto at ikakampanya ko po kayo. We love you, Attorney Vic Rodriguez. With that, maraming salamat, Attorney Vic, unless na meron ka po pong idadagdag sa iyong mensahe sa ating mga kababayan. Yung lamang, Marlica, nais kong personally magpasalamat din sa iyo. Alam mo yung kandidatong independent ka, wala kang pondo, wala kang lahat, except yung pagmamahal sa bansa, malaking bagay sa akin yung mga ganitong platform nang ako ay makilala at mabigyan daan na masuri ng mamamayang Pilipino. And this opportunity, malaking bagay. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa iba pang mga social media vloggers na ako'y nasabihan ngayon lamang na marami rin ang nagre-restream. So multi-streaming ang iyong episode today. Maraming salamat. At sa mamamayang Pilipino, ako ho ay formal at opisyal ng aplikante ninyo bilang senador. Kung sa tingin po ninyo na si Attorney Vic Rodriguez ay karapat-dapat, bigyan niyo po ako ng isa sa inyong 12 boto. Subalit, kung kayo po'y naniniwala na wala akong gagawing mabuti sa gobyerno o sa Senado, kung sa tingin po ninyong hindi ako qualified at hindi ako nararapat, ako na ho nagsasabi, huwag po ninyo akong iboto. Yun lamang at maraming salamat. Thank you so much, Attorney Vic Rodriguez. Nasusunod pong muli sa ating taktakan dito sa ating platform. Thank you. Maraming salamat, Marlica. Pleasure is mine. Thank you very much.